mararamdaman mo? Ano ang iyong iisipin? Dito mo mauunawaan sa 2 oras na lang ng flight mo, every minute and every seconds count. Tama? Bigla mo din maiisip na yung 2 oras mo, bigla mo din makukwenta yung kada segundo, kada minuto. Of course, ano gagawin mo? Lahat ng gagawin mo, lahat ng bagay gagawin mo, yung passport na yan, mapunta sa'yo. You will do everything for you para yung passport mo na yan ay mapasa'yo at hindi mo miss ang tinatawag na great opportunity na pwede magpabago ng buhay mo at pamilya. So ating buksan po ang ating Bible na tinatawag sa Matthew chapter 17. Ayan. Ito po ay may related sa kwentong aking sinabi kanina. Sinasabi dito sa Matthew chapter 4 verse 17. But bago po ating basahin, tayo po na ay manalangin sa Panginoon bilang paggalang sa Kanyang banal na salita. So our eyes, let's pray. Panginoon, papasalamat kami sa opportunity, Lord God, na kami, Lord, nakasamba, nakalapit po sa inyo. We are really, Lord God, blessed this day dahil ikaw ay nakapiling namin, naranasan ka namin, Lord God. It's really a privilege for us, Father, to worship you and to know you, Lord God. Sa mga oras pong ito, patuloy niyo pong bigyan kami ng puso mo pagbaba at pandinig na hanggang makinig sa iyong mga salita, Panginoon. Upang sa Lord, patuloy po namin makita ang mga revelasyon niyo po na nais niyo pong magawa sa aming mga buhay. We give you thanks and honor you sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So basahin po natin ang Matthew chapter 4 verse 17. Actually, na-share ko po ito last 2 Sundays, Saturday sa prayer meeting. And the Lord compelled me to bring this message to the whole congregation. Simple lang po ito, isang versikulo lang. Ano sabi dito ng Panginoon? From the time on, Jesus began to preach. Ano yung kanyang unang sinabi? Repent, for the kingdom of God or the kingdom of heaven is near. Sa unang pangangaral ng Panginoon, nung siya po ay nasa edad na kung saan siya na po ay handang magministero sa mga tao, ang una niya pong inihayag ay hindi po yung pagkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga tao during the time. Pagkakaroon ng magandang buhay, pagkakaroon ng kasiyahan, pagkakaroon po ng katiwasayan ng society during the time. Hindi po yun ang mensahe ng Panginoon. Ang kanyang mensahe ay repent, for the kingdom of God is near. Sa Tagalog, magsisi kayo dahil nalalapit na ang kaharian ng langit. At bilang mga Kristiyano, isa ito sa tinatawag nating core doctrine, the word repentance. May panawagan din ang Diyos para sa mga magbabago o nais magbago ng kanyang buhay. At ang kanyang mensahe o ang kanyang panawagan ay ang mensahe ng pagsisisi. Ito po yung gusto mong sabihin sa inyo sa mga oras po ito, the call that changes everything. Sabi nga ng isang quotation, the only constant here on earth is change. Gusto nyo patunayan pa yan? Ha? That the constant here on earth is change. Punta po kayo doon kung kayo po ay mga 5 years old na picture. Meron ba kayo? Meron kayo? Mga 5 years old na picture pa? Or high school kayo? Meron ba kayo? Tingnan nyo. Di ba mas pogi at mas maganda ka noon kaysa ngayon? Ha? mas brusko ka noon kaysa ngayon, di ba? Ibig sabihin, magpapakita lang yan na nagbabago rin ang ating physical na appearance. Nagbabago rin ang ating kaisipan.
Iba yung kaisipan mo nung bata ka pa, nung ikaw ay mga 10, nung mga teenagers ka pa, iba pa ang kaisipan mo noon. According to the psychologist, ang mga batang teenager is napaka-idea nila ng kanilang kaisipan. Gusto nila yung kanilang pangasawa, pogi, mayaman, macho. Kaya yung kanilang idea eh. Diba? Parang yung isang kwento na naghihintay siya ng kanyang mga pangasawa. So we pray nung kanyang mga teenager na praise the Lord, ang ating gusto ng pangasawa ay pogi, tall, dark, and handsome. Tapos, dumating ang 20s, nanalangin sa Lord, kahit na lalaki, hindi na tall, di ba? Basta handsome na lang, di ba? Tapos, dumating siya ng 30s, sabi niya, Lord, kahit hindi na handsome, basta tao na lang, di ba? Dumating ng 40s, Lord, kahit zero na lang, pwede na. So, pagpapakita lang na change is constant. Kaya mahalaga nating maintindihan na ang panawagan ng Diyos ay isang panawagan din ng pagbabago. So, ang bawat isa, dito ngayon, ang katanungan ko ngayon, dito ba ngayon, sa church na ito, lubos at tunay na ba kayong nagsisi sa Diyos? Are you really genuinely repent to the Lord? Totoo bang nagsisi ka na? Totoo bang ikaw ay tumalimod na sa hindi nais ng Panginoon? Paano mo ginawa ang tunay na pagsisisi? Kung ikaw na pagsisi na, yes, Pastor, sisi na ako. The next question, paano mo ginawa ang tunay na pagsisisi? At bakit mahalaga bilang isang Kristiyano ng ating pagsisisi ay merong resulta din ng tunay na pagbabago? Marami sabi nila, Kristyan sila, pero hindi nahilig sa buhay. Hindi nahilig sa kanilang kilos, gawa, pananalita. Kasi sa kanilang Kristyan. And one of the core message of Christianity is repentance. Pagsisisi. Kaya, ngayon, talakayan natin ang isang mahalagang mensahe ng Panginoon sa una niyang pangaral, kung siya nabubuhay pa sa mundong ito, ay ang pagkatawag sa salitang pagsisisi. Baka marami sa atin until now, you have been here in church for the past 15 years. Pero until now, akala mo nagsisi ka pero hindi. Feeling mo lang yun. Remember, ang pagsisisi ay hindi lang feeling. Ang pagsisisi dapat ay isang kabuuan ng ating buhay. So let us dive to the journey towards real repentance sa mga oras na ito. It is very important that we need to understand that repentance has a 3 golden rule of knowledge. Tatlong bagay ko. Tatlong gintong karunungan para maintindihan natin ano ba ang mensahe ng pagsisisi. Kasi iba niya, nagsisi sila. Eh, Pastor, nagsisi na kasi sinabi ko noon, I accept you as Lord and Savior. Sinabi ng Bible eh. Baka isang beses mo lang ginawa at the rest, hindi ka naman nagbago, hindi magsisisi yun. So nga, aalamin natin ang ibig sabihin ng true meaning of repentance. So by 3 this golden knowledge, we lead us into the reality about the real meaning of repentance. Tatlong gintong karunungan po ang ating aalamin ngayon para maintindihan natin ang ibig sabihin ng tunay na pagsisisi. Number 1, ang tunay mo na pagsisisi ay repentance, the only way to God's kingdom. Sino gusto mo ng langit? Nakasang kamay? Wala na, no? Wala. Gusto mo ng langit? Ha? Yung di mapatas ng kamay, hindi kayo sigurado kung malaki kayo pumunta? Ha? Tingnan. Whether you believe it or not, may heaven at may earth. May heaven at may hell. Whether you believe it or not. Walang pakialaman sa dalang Panginoon, maniwala ka hindi, sinasabi niya, may langit at may impyerno. At ang mga pupunta sa impyerno ay kalunos-lunos ang kanilang makabuti. You know what today's Christianity? Wala na mga mensahe ng ng hell. Ano mga mensahe ngayon? Pagpapaganda, di ba? How your life becomes so easy.
Look at those motivational pastors in the YouTube. Puro ganyan ang mga sinasabi. Pero yung mensahe ng judgment, mensahe ng hell, wala na. Kaya ang mga tao ngayon, hininiwala sa Kristyanismo. They think that Christianity is all about love only. Maliwanag ang mensahe ng Panginoon. Yes, He is a loving God. Sa iyong Diyos ang magmahal. Pero sa iyong Diyos din na humahabol ng ating mga gawa later sa kanyang pagdating. Ito matindi niyan. Once you have done, kaya we need to be serious to the message of repentance. Magkaroon po tayo ng totoong seriousness sa mensahe ng repentance. Repentance is the only way to God's kingdom. Kung ikaw ay nagnanais ka personally at ang buong pamilya na mapasa, ikaw ay pagharian ka ng Diyos o ikaw ay mapunta sa kaharian ng langit, isang bagay ang dapat mong ituro. Sino mga tatay nito? Tatay. Taas ang kamay mga tatay. Tatay. Dapat kayo mga tatay ang nangurong ituro nito. Mensahe ng pagsisisi sa inyong pamilya. Dapat kayo mismo ang alam na alam ang ibig sabihin nito. Why? Because that's your accountability. You teach your family about the meaning of repentance. And the good news today, mauunawaan nyo ang bagay na ito. Because the only way to God's kingdom is repentance. Kumbaga, para ang mga pag-abroad, ang mga pag-abroad kasi iba't ibang bansa, ano ang kailangan mo? NBI clearance? Ha? Ano kailangan mo? GSIS ID? Ha? Yung napakalaki mong bank account? Ha? Hindi! Diploma, I'm a doctor, I'm a lawyer, I'm an astronaut. Ibigay mo na lahat ng credentials mo. Hindi yan ang kailangan para makapag-abroad ka. At makapag-abroad ka sa ibang bansa. Ano kailangan mo? Pasaporte at visa. Yan ang kailangan mo. Yan, at that's the only way that when you are in the immigration na, at titignan, yung pasaporte mo at yung visa mo, doon ka lang makakalus. Hindi mo sabihin na, kasi tutok mo ako, kaya pupunta ako ng Lebanon, o South Korea, or United States, isang pong astronaut, hindi yun. So the same, in going to the kingdom of God. Repentance is the only way. Di ba doon sa mga visa natin, sa passport natin, ang tawag yan is the visa is an official document or stamp in your passport that gives you permission to entry or to stay or to live in the specific country. Purpose and the period of time. So depende pa yan kung anong klaseng visa ang marilisip mo. May tourist visa lang, di ba? Meron bang tatawag ng medical visa? Meron yan eh. Kapag ka sa ibang bansa, kagaya ng isang kongresman natin ngayon, di ba? Sa ibang bansa. Kaya natin, no? Na maging maayos ang kanyang kalusugan. Okay? So, permission yan. Actually, the word visa comes from the Latin word charta or means visa. Means paper that has been verified. Yan po yung ibig sabihin niya. So lahat tayo, niniwala ko na nakarating sa bansang Korea dahil sa dalawang aspeto na ito. Amen ba? Meron ba dyan Meron ba dyan sumisid sa dagat? At lumabas na lang sa bandang Incheon at nakapasok ng Korea? Meron ba? Diba? Lumipad? Wala, di ba? All of us here, dala natin yan. The same. You want to go to heaven? Mas hindi doon. Kailangan alam mo ang pagsisisi. You need to repent. You need to repent in order for you to go to the kingdom of heaven. So makita natin yung unang ministeryo ng Panginoon, ang una niyang mensahe ay pagsisisi. Itong mensahe kong ito ay isang direkta at makapangyarihang mensahe noong kapanahunan niya at even until now. Pagsisisi ang unang tamang tugon sa pamamahala ng Diyos sa ating mga buhay. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang isang lugar, ito ay ang paghahari ng Diyos upang tayo mapasilalim sa kanyang pamamahala, kailangan talikuran ang kasalanan, ang sarili mong pamumuno,
At ihanay po natin o tumugon tayo sa panawagan ng Panginoon. Yan po yung nais ng Diyos para po sa atin. Because the only way for you to be in God's kingdom, that is to be repented sa iyong buhay. Sabi nga dito, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa paggawa ng mabubuting gawa. Remember that? So if you think that you are doing good things, you are donating something to the orphanage, doing something to everything ng mga institusyon dyan, ng mga sabi natin ng mga kagaya ngayon sa bansang Israel, ng Gaza, according to the sabi ng Food Health Organization, is nasa 500 daw pwede mamatay sa gutom doon sa bandang Gaza because of the war. Ano din ang papalag natin? Dahil sa shortage ng pagkain, supply. Napakapalag natin mga kapatid. Wala tayo sa ganong kondisyon. Napakapalag natin tayo nakakapagtrabaho. Amen? Napakapalag natin. Tayo ay kumikita ng pera, may kinakain sa araw-araw. Pero yung mga tao doon, wala. Ang kanilang pangarap lang ay makakain sa isang araw. That's it. Trabaho, hindi nila iniisip yun. Magandang bahay, iniisip yun. Malaking ipon, hindi nila iniisip yun. Sila iniisip nila, makakain sa isang araw. Kaya sabi dito, hindi tungkol sa paggawa ng mabuti o pagsunod sa mga patakaran o pagiging mabuting tao sa sariling kakayahan. Ito ay tungkol sa tapat, paglilingkod, pagtalikod sa mga bagay na humahantlang sa iyo. Pagbitaw sa sariling pamumuno at pagpapahintulot sa Diyos na mamuna sa iyong buhay. Yan po ang isang mensahe ng pagsisisi. That you are allowing God, that siya na ang mamumuna sa buhay. Na sa lahat ng desisyon mo ay naka-align sa kanyang salita. Na wala kang mapapasya na hindi mo kinokonekta sa kanyang salita. Yan ang isang mensahe ng pagsisisi. Para kay Sir Joey, di ba? Pagkatipin niya lang po ninyo, marang makakita. Pero, ang isang tao na sisi, nagbago po ng Panginoon na, why? Kaya walang pag-interesan yan. For the past many years ng kanyang buhay, pinagpala siya ng Panginoon. So repentance is the only way going to God's kingdom. So nakita natin ang kapahayagan ng pagsisisi ay tamang paraan para pabilang tayo sa Diyos o sa kanyang kaharian sa langit. Para siyang ticket sa isang amusement park. No? Napunta kami nila ng family ko, nilipin namin doon sa Lucky World ba yun? Ticket, dahil pag mga Amerikan nangyari, tagal-tagal nakapasok. Ayaw i-honor yung scan ticket namin, yung screenshot, ayaw i-honor eh. Kailangan talaga yung screenshot. Kailangan talaga yung mismo may link. Ano lang i-honor yung screenshot lang? Kailangan sabi niya may link. Kung napindot nila, may link na pupuntahan. Tagal namin. Pero sa biyaya ng Panginoon, na-try din ko na pumasok sa Lucky World. Because of the ticket alone. The same. Repentance is the only way going to the kingdom of God. So, ang tanging paraan para mapabila sa kanya ng langit ay parang ticket o parang passport o visa, parang legal na papel para ikaw makapasok sa anumang bansa. Gayon din, naisin din ng Diyos ng bawat isa ay manumbalik sa kanyang piling. At mula sa pagkalayo sa kanya, tungo sa kanyang area. So, hindi lang naman tayo dapat magsisi o ang pagsisisi ay isang paraan para makabalik sa kaharian ng Panginoon. Hindi lang yung nasa Panginoon. Nasa ng Panginoon na tayo rin po ay talagang magkusang loob o magdesisyon na manumbalik sa Kanya. Ang ibig sabihin ay repentance communicates that we are in the wrong direction.
na ang pagsisisi ay sinasabi lang sa atin na tayo ay nasa maling gawin ng buhay. When the Lord Jesus Christ preached in Israel during that time, sinasabi niya sa mga tao, kayo ay nasa maling lakbayin ng buhay. At ang salitang repentance ang nagpapahiwatig na ikaw ay dapat mag-isip at tumimo sa iyong sarili na mali yung buhay na iyong tinatahak. And it's very important. Kasi nakala natin dahil hindi ka gumagawa, di ba? Meron kasabihan minsan na basta hindi ka gumagawa ng mali, hindi ka nakatapak ng tao, okay lang yan. Ito sabi, good works is not based, it's not repentant based. Buo ngayon, proud din ng repentance, pero ang pagiging mabuting tao ay hindi yan nakapagbibigay na ikaw ay nagsisik. Unless na ikaw ay bumalik, iwanan mo ang iyong buhay at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Parang ano? Parang, pumunta ka ng Incheon Airport. Yung sa atin sa Budia. Ibang line yun? Line 7 ba yun? O line 5? Yung Pure Violet. Line 5, di ba? Pupunta mo rin mismo sa train. Kasi dalawa yung magkabilaan yan, di ba? Ano dapat kasunod mo? Ha? Sa mga nagano, sa mga si Mac, lagi to, sila Richard, lagi to kasi yung ginagawa nila. Di ba, Chang Apyong ba yun? Kasunod? Chang Apyong? Ha? Eh, problema, ang nasakyan mo, atyasan. Naging-dugulat ka sa Gadyong. Aba, teka, hindi mo itong airport. Opposite yan. Saan ang gagawin mo? Ay, bababa ka sa next station, ilipat ka para makapunta sa mo. Ganyan pong ibig sabihin ng repentance. Naintindihan mo na ang buhay mo ngayon ay hindi pala ayon sa kalooban ng Panginoon. Ngayon, ang ginawa mo ay huminto ka sa buhay mo at nanumbalik ka sa Panginoon. It is a decision na ibahin mo ang direction ng buhay mo. Yan ang ibig sabihin ng repentance, because repentance communicates that we are in the wrong direction of life. Awareness is the first step to correction. Ignoring our direction only deepens the problem. Kaya ang pagsunod dapat pura-purada, urgent ang pagsunod. Because the more you delay, the harder you obey. Next Sunday na maaari, Pastor. Pag may time, Pastor, atin ako ng church. Salita mo yan. The harder the harder you obey. I'd say you always delay. Always delay is the harder to obey. In fact, delayed obedience is disobedience. Kaya ang pagsunod sa Panginoon, hindi bukas, ngayon. Bukas. Kasi bakit? Sabi ng Bible, hindi mo hawak ang bukas. Tama? Hindi mo hawak ang bukas eh. Bakit mo bukas ang pagsisi? Kung ngayon ang panawagan ng Diyos. Kasi bakit? Totoo ba? Sigurado ako bukas, magigising ka pa. The longer you delay, the harder you obey. And delayed obedience is disobedience. Marami na akong mga namin na ganyan na mga Christian. Next Sunday, pag may time, Pastor, pero until now, wala, hindi nakasunod sa kalooban ng Diyos. Kasi wala urgency. There's no urgency. Dapat bilang mga ng Diyos, we have that kind of urgency of doing this. Lord, mali pala itong iniisip ko na. Mali na pala yung kaisipan ko. Mali na pala yung damdamin ko. Mali na pala yung gawin ng buhay ko. Lord, I want to redirect myself and going back to you again. No, dapat. Ano sinasabi ng Bible sa Roma chapter 2, verse 5 and 7? Hamon ko yan sa mga nagbalita dito. Sabi ito, ngunit dahil matigas ang iyong ulo at
ayaw mong magsisi, lalo mong binabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw. Hindi ko, warin ng Bible. Sabi doon, kung kailan ihayag ang buot at makatarungang pagtao ng Diyos, sapagkat igagawad niya ang lahat ng tao ang naaayon sa kanila. Kaya nga, the more you ignore the wrong direction of your life, the more deepens the problem that you have. Until na parang wala na sa iyo ang until na wala na sa iyo ang kaya ng Panginoon. Until na wala na sa iyo ang Biblia, wala na sa iyo ang Kristyanismo. Wala na yun na yun. Ang tawag yan, kalos na yung puso, yung matigas na yung puso. Kahit na anong salita ng Diyos ay hindi na makikinig. Yan na po yung napakadiligadong kondisyon ng puso. Kaya habang may nagpapaalala ko sa inyo, habang you have desire to worship on the Lord, samantalahin natin na magbago ang buhay natin. Ang pagbaliwala sa panawagan ng Diyos ng pagsisisi, ito ay hahantong sa mas malalim na problema at maaaring mahantong sa nalalagay pang kapahamakan. Alam niyo po yung natawag na broken compass. May isang traveler na meron siyang compass at para po siya, may kasi GPS na ito. May kasi hagin na tayo, ito, neighbor, kakauto. Dami natin pwede mga apps na pwede magbilang direct. Pero time, may tawag na compass lang. Ang compass kasi isa sa east, west, south, or north lang yan. So kung punta ka sa north, para malaman mo na you are going north, yung the compass. But the problem, this guy set his compass going north, but after a miles of walking, he found out that his compass is broken. Ibig sabihin, kung siya po patungo ng south, tinuro ng compass yung north. Can you imagine? Malayo na siya sa kanyang destinasyon. But the good thing about this, nung naintindihan niya na yung compass ay mali, ang ginawa niya ay bumalik siya sa direksyon na dapat niya. Sinunawaan niya, maging pala itong compass ko siya. Isa pa na kayo po ay nalid lang ng isang orasan. Akala mo alas 10 na, pero yung oras yung renos pala, walang baterya. Punta po kayo ng mission house. Ganyan po mangyari sa inyo. Pero yun doon eh. Iisa na po yung oras ko, alas 3 lang, alas 10 pa. Alas 10. Huwag na pumasok ko ng umaga, tingin mo alas 10 na, di ba? So, ibig sabihin, repentance is realizing your compass has been off and choosing to follow God's direction. Kaya po yung nais na pa. Kailangan maintindihan natin, ma-realize mo na ang buhay mo tinatahak ay dapat mali at sa luwas sa kalooban ng Panginoon. Para tayo po ay makabalik sa nais ng Diyos. Your compass means is your mindset, your course of life. Isa natin compass ang kaisipan natin. Ito lang, marami tayong kaisipan na hindi akma sa kalooban ng Panginoon. Tama po ba? Marami tayong isang ginagawa na hindi akma sa kalooban ng Panginoon. Sometimes those compass na mali, dapat nga nare-realize natin, Lord, sanahan na ako ngayon at tumalikod na ako sa mga gawang bagay na yun. So, hindi sapat na tayo nakaunawa ng pagsisisi. Pagkos, ang tunay na pagsisisi ay isang uri ng buhay. So it means, when you enter to a repentance word, this is not just a one-time event. It means repentance is also a lifestyle. Ano sabihin ng lifestyle? How do you understand a lifestyle? Pag sinabi mong mga OFW sa Korea, ano yung number one na lifestyle niya mga yan? Ha? Trabaho ng trabaho, di ba? Monday, hanggang Saturday, trabaho ng trabaho. Di ba? Halos walang pahinga. Yung lifestyle, trabaho ng trabaho. Kahit isang ayaw mo na magtrabaho, you need to do the work. That's the lifestyle. Mga OFW. Wala po na OFW na sagana ang buhay. Pasyado
dito, lahat po ng mga nag-OFW, trabahador po sila. Naging trabahante sila. Tama po ba? Hindi lang sa Korea, even sa ibang bansa, even sa Middle East. Lalo po yung ating mga, masabi nating mga OFW po sa Middle East na nag-aalaga po o nagiging katulong, mga helper, grabe po mga inaabot nila sa kanila pong mga trabaho. Yun po nabaldaan natin na sila ay minamaltrato na kaya mga ako. Yun lang po yun. Dami na, di ba? Hindi mabilang. Iba nga namatay na nga eh. Iba nga pinatay na eh. Eh dito sa Korea, siguro yung sigaw lang siguro ng sadyaw. Ang kakinisan mo, no? Yung mga bulyaw, yung mga sigaw, ang nandun lang. Pero sabihin mong physically sa tangga, alam mo nangyari yun eh. Kasi bakit? Pwede mo sila demanda eh. Diba? Pero sa Middle East po, hindi ka. Ang karamihan pati ng mga OFW na pinalakas. So, ang pagkaunawa po sa pagsisisi ay hindi lang po tunay na ang pagsisisi ay hindi lang po ito pagkaunawa sa ating isipan kundi isang tawag na lifestyle or journey or lakbayin habang nabubuhay sa mundo. Ito po yung pangatlong golden rule in order for us to understand what's really the meaning of repentance. Ito po yung pangatlo, repentance as an ongoing posture. Ano pong ibig sabihin niya? Repentance is not just feeling sorry. Sorry Lord, nagkamali ako. Hindi po yun. It means a change of mindset, heart, and direction. Ano po ibig sabihin ng pagsisisi? At ang pagsisisi na yan ay hindi lang ngayon, kundi araw-araw nating ginagawa. You constantly remind yourself to what repentance is all about. Akala natin yung pagsisisi siguro yung pagpunta ka ng simbahan, pagsisisi na ako, hindi yun. That's not the real meaning of repentance. Pumunta ka sa simbahan, pumasok ka, nagsisi ka na raw, hindi yun. Maling gawin ang pagsisisi. Ang pagsisisi ay araw-araw dapat mo itong ginagawa. It is a constant, it's an ongoing posture. Dahil ang ibig sabihin ng repentance means, the literal meaning of repentance from the Greek word metanoia means a change of mind or a turn of direction. Yan ang ibig sabihin ng pagsisisi. Nag-church ka, pag uwi mo na pag-inuman ka, hindi pagsisisi yun. Parang hindi siya gumagawa niya. Pagsisisi rason, no? The Bible tells us hindi yun pagsisisi. Kaya huwag din makakaasa na tayo mapagbilang sa kalihan. Repentance is more than one-time event. It is a journey. It is a continuous way of life. Parang ano yan, no? Pag-alala ko nung muna ako nakaya sa Panginoon. Way back, maybe 19 years ago. Kung na talagang naintindihan ko na kaligtasan ng Diyos meron ako. Prior to that naman, ang yung ko talaga ay naging mag-issue rin sa buwan. Iniwala ko kayo, naging agad ko ganun na tayo. Sa bandang may kawayan. Doon ko ako lalo nulong sa mga vision. Because when I was 16 years old, kinuha ko ng tate ko from La Union. Dahil sa nakapatayo ng bahay ko sa kawayan, Bulacan. At niya po ako. At doon po ako na-expose sa ibang klase ng mga issue. Pili ko na mas marami kang tropa, mas masaya ang buhay. Napakarami kong tropa no? Dalawa may yung tropa ko eh. Naman yung panahon natin, gusto ko siya yung mga kami. Mga katok, hindi ako natutuwa niya, wala ako tayo ko talaga. Kaya dumating ang Panginoon sa buhay ko, na-realize ko na I am in the wrong way of life, wrong way of living. Decided to turn back, going on to it. So kahit nagkawa nila ako, malala ko noon, na nakapuro, nakahugad ka ako lagi. Tanong mga barkado, nakahugad ka lang, tapos nag-chess ka sa gilid, umiinom ng kape. Yan ang kasi lang, pakakilala sa akin eh.
polo shirt. At dumaan sa kanila. Ang tingin sa akin talaga alam mo yung mga mata nila na parang, oh, grabe ka talaga. Iba ka na pre. Pero, sabi ko, this is not my life. Tinanggap ko, ano man yung mga malalait nila. Di ba? Kahit ano yung buhay kasi na decision ko. So, ano man yung mangyari sa aking buhay is my decision to obey the Lord. Eh naman, kung mag-hirap ako sa pag-ibig ko sa Panginoon, okay lang. It is my decision to obey the Lord. Eh ano nga, kung magpapagda mo lang ang buhay ko sa Panginoon sa Panginoon, it is my decision again to obey the Lord. I don't care kung anong sabihin na ibang tao. This is my decision to obey what God wanted me to do. Yan ang ibig sabihin ng pagsisisi. Repentance. At araw-araw ko, nilalaman ko sa sarili ko, dapat may magbago, magsisi sa aking buhay, patungo sa Panginoon. Repentance is God's voice saying, turn around before it's too late. Ito po yung boses ng Panginoon na hinihiyaw niya sa buong sanlibutan. Sabi ng Panginoon, turn around now before it's too late. Except what I said, repentance is an urgent matter. Ano sinabi ng Biblia sa kanyang salita? Sabi doon, kaya nga kung nakipag-isa, sabi doon na kay Kristo ay isa na ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito ay napalitan na ng bago. Yan ang katunayan na ikaw ay may bago ng buhay ngayon kay Kristo. Yung dati mong buhay, wala na. Yung bagong buhay, na kay Kristo na. Alam niyo po, pag naintindihan niyo talaga ang mensahe ng pagsisisi, napakasarap magpuri sa Diyos. Kasi bakit? Ito na yung buhay na meron ka na eh. Purihin ng Panginoon. O natin ng every Sunday fellowship, ito na yung buhay mo. Kaya masaya ka. Hindi pinipilit ka pa para sumunod ng simbahan. No. There is freedom in repentance. Amen ba? Masarap magpuri sa Panginoon pag ka na nagsisisi sa Kanya. Masarap sumunod sa Diyos pagbasa ng Kanyang salita. Umatin ng mga prayer meeting, ng mga spiritual gathering ng mga churches. Pag ikaw ay nagsisi na sa Panginoon, mai-enjoy mo na yun. Kasi bakit? Napagtanto mo na, nandito na pala ang buhay ko ngayon sa Diyos. Kung dati ako naumupit, dati akong laging nangiisa na aking kapwa, tatalikuran ko na yun. Ako na ngayon yung tao dapat nag-bless at nag-ibigay ng pangaral sa mga tao. Kasi bakit? Yan ang pagkatao sa atin. And to those, anyone who accept that kind of life na binibigay ng Panginoon, you will be blessed. Amen? Sa mga tao talagang handang sumunod sa buhay na binigay ng Panginoon sa atin, magpapalain ka ng Diyos. Sabi sa katabi, magpapalain ka ng Diyos. Babaguhin ka ng Diyos. We need to repent every day. Dahil lang ng pag-isa na kay Kristo, ay isa na, bagong nila lang, wala na ang ganang pagkatao sa halip, ito ay napalitan na ng bago. Dahil bago na ang buhay mo, bago na rin yung buhay na kinikilos mo at tinatawag. Parang ngayon tayo, nasa Korea tayo, iba yung ating gawin ng buhay dito, diba? Umuwi ka ng Pilipinas, iba yung gawin ng buhay. Ganun din sa Panginoon. Iba na rin dapat yung gawin ng buhay na dapat ang mga hinaharap mo na ngayon. Pastor, meron pa tayo Bible study. Pastor, meron pa tayong mga gawain sa Panginoon. Yan yung mga hinahanap mo. Pray mo na ngayon yung kundyang mo. Dati ayaw mo na, gusto mo na umalis ngayon. Lord, I pray for this kundyang. Pagpalain mo na. Kasi bakit? Nandito ang anak mo. Ang ganyan declaration. Hindi yung, walang yan talaga itong mga kasama ko sa kundyang na yan. Nakakapagwis yung mga itsura nila. Humingiti ngayon. Na-experience ba yan? You need to change your mind. Change the way you think. Repent. Kaya nga magbabago, ang repentance, ang simula sa pag-iisip, sa puso. Pangatlo,
yung gawin, tinatawag natin behavior. So, ang tunay na pagsisisi ay hindi lang isang beses lang na naranasan o karanasan, kundi isang araw-araw na paglapit sa Diyos na may pagpapakumbaba at pagbabago ng Diyos. That's the real meaning of repentance. Bago pa ako magkumayo, Lord, sa mga oras ko ito, gusto kong masisi sa mga gawang hindi maganda at makalakad ko sa gawain na nasa sa akin. Help me this today to become Lord and Chief ng Diyos. Tulungan mo akong magtugumpayan yung mga palapit sa aking buhay na nagbabalik sa akin para ako muli na hindi makasunod sa inyo. Yung mga negative mindset, mga negative people, Lord, change me. Diba yung sinasabi? If you change, everything will be changed. Diba? Kung ako ang magbabago, lahat ng bagay magbabago sa akin. So, ito tatlong bagay. There's the three golden principles, rule, na dapat nating maintindihan sa salita repentance. So, ang pagsisisi ay hindi isang relihiyong gawain. Ito'y dapat malalim sa ating isipan at lubos na espiritual. Tinawag tayo ni Jesus sa so-called metanoia o repentance dahil dumating na ang kaharian ng Panginoon. It's time for us to maneuver yung buhay natin and walk into the path that God wanted us. Oras na mga kapatid, ito na yung panahon, ito na yung oras na lumakad tayo sa kabanalan at nais ng Panginoon. Mag-isyon po tayo sa buhay na meron sa Panginoon. Ito yung nais ng Diyos para sa atin. Ang pagsisisi ay pagbabago ng ating isip. Pagbabago. Ang pagsisisi ay nagpapalaya sa ating mga damdamin at ang pagsisisi ay nagpapabago rin ng ating mga kilos at asal sa ating buhay. So, ang pagsisisi ay isang personal. It's a total response to turn around from wrong direction of life, going back to God's intended life for us. It's also an spiritual. It isn't just feeling regret, but a clear commitment to walk in holiness with God. It is also missional, taking the message of repentance to all around you that need to hear. Personal, spiritual, at missional. After mo makita ang panawagan ng Panginoon, naranasan mo kanyang kabutihan, ibahagi mo rin yan sa mga tao na kailangan din ito. Baka yung mga kasama mo sa kundyong na yun na hinaiisa mo, ito na yung time na sila rin ipagbago. Bring them the message of repentance. Sino po rito nagpa-doktor na? Hindi ko labas. Kumbaga, ang message of repentance is when the doctor tells you to change your lifestyle or else you will die for your sickness. That word of a doctor, that message of a doctor is not a message of punishment. Tama? But it is a message of a lifetime and a saving life wisdom. Kung doktor ka, nakita mo yung problema ka, sabi ng doktor, umiwas ka sa mga pagkain, mga bagay na to. Hindi po yan, nililimitahan ka ng doktor. Hindi po yan pag mabawal sa iyo, kung hindi isa yung mensahe ng doktor mo para ikaw pa'y lubos na mabuhay at mabuhay ng maayos. Same with the message of repentance. The message of repentance is not just to bring God's judgment to this world. No. The message of repentance is a wisdom of God
is a lifeline saving sa mga bawat maniniwala sa Kanya. In the same way, Jesus' first sermon was not judgment, but an invitation. Sabi ng Panginoon, repent, for the kingdom of heaven has come. Totoo ba kayo nagsisi na mga kapatid? Are you really true that you really repented from the Lord? Nagawa mo na ba talaga lumapit sa Panginoon at sabi, Lord, I want to be repented from now. Kung hindi mo nagagawa yung mga kapatid, ito na yung oras, ang panawagan ng Diyos. Kung narinig mo, ang mensahe ito, ibig sabihin, muli ka, tinatawag ng Panginoon na ikaw ay magbago ng takbo ng iyo. The call that changes everything. Ang mensahe ng Diyos. Kaya pala kumain mga sa mga sunod. At atin pong pag-nilay-nilayin muna ang salita ng Panginoon na atin pong nabasa. Pakinggan. At sa mga nais po na talagang magsisi na sa Panginoon ngayon, can we sing the song yung huling-huli kanina? Ano yung song na yun?